Tingnan mo ang iyong refleksyon. Titigan mo ang iyong mga mata. Ang nakikita mo, ang kulay, ang hugis, kung paano sumasalamin ang liwanag, yung surface lang iyon. May 5 nakatagong katangian sa iyong mga mata na nagpapaiba sa iyo biologically sa kahit sinong tao na nabuhay na o mabubuhay pa. Karamihan sa kanila hindi mo makikita sa salamin. Ilan sa kanila hindi mo talaga makikita. Ito ang hindi mo alam tungkol sa iyong sariling mga mata. Pareho tayo sa simula, 2 mata, nakatutok sa harap, nakakakita ng kulay, kumukurap. Bawat tao sa buong mundo, ikaw, ang kapitbahay mo, ang isang estranyo sa kabilang dako ng planeta, nagtataglay ng halos iisang pangunahing kagamitan. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, talagang mabuti, nawawala ang pagkakatulad. Mag-zoom in ka. Pruweba ang kulay ng iris, lagpas ang pupil, pababa sa pinakamaliit na detalye ng tekstura. Ang makikita mo ay parang tanawin, mga gulod, mga bangin, mga bitak, mga singsing. Isang 3-dimensional na mapa na nakaukit sa tissue na 2 sentimetro ang lapad. Tinatawag itong iris pattern mo at mas natatangi ito kaysa sa iyong fingerprint. Mga 40 natatanging feature lang ang sinisigurado ng mga fingerprint identification system. Mga gulod, mga ikot, mga arko, mga minutsay. Ang iris mo may mahigit 240 feature. Ang mathematical probability na magtugma ang 2 iris ng nagkataon. Isa sa 10 nakapangkat sa 78 kapangyarihan. Ibig sabihin, isang 1 na sinusundan ng 78 zero. Mas malaki pa iyon kaysa sa bilang ng lahat ng atom sa buong observable universe. 2 bagay ang ibig sabihin nito. Ang kaliwang iris mo at ang kanang iris mo, magkaiba sila. Hindi lang bahagya, measurably, mathematically, structurally na magkaiba. Technicalmenteng 2 magkaibang iris, identity ka sa iisang katawan. At maging ang mga identical twins, mga taong may eksaktong parehong DNA na nagmula sa iisang fertilized egg na nahati, magkaiba ang kanilang mga iris pattern. Ibinahagi ng mga kambal ang kanilang buong genome, pero hindi nila ibinahagi ang kanilang mga mata. Paano iyon posible? Dahil ang iris mo ay hindi ganap na nakasulat sa iyong DNA. Ang iyong mga gene ang nagtatakda ng mga hilaw na sangkap, ang color pigment, ang sukat ng pupil, ang pangkalahatang estruktura ng kalamnan. Pero ang pinong tekstura, ang mga gulod, ang mga bitak, ang tiyak na pattern ng mga crypt at singsing, naitakda iyon sa sinapupunan, sa ika-3 at ika-4 na buwan ng fetal development. Habang natutupi at nagtatahimik ang iris tissue sa ilalim ng mga pisikal na puwersa na hindi pa nating ganap na naiintindihan hanggang ngayon. Gumagalaw ang mga blood vessel. Lumalipat ang mga cell. Natutupi ang tissue sa bahagyang magkaibang paraan sa bawat pagkakataon. At sa sandaling ma-lock-in ang pattern na iyon, karaniwang sa paligid ng ika-8 hanggang ika-10 linggo ng gestasyon, permanente na ito. Hindi magbabago. Hindi dahil sa edad. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa injury. Maliban na lang kung pisikal na masira ang iris mismo. 200 taon mula ngayon, kung may humukay sa iyong libingan at nascan ang iyong mga labi at napanatili pa rin ang mga mata, maaari kang matukoy. Kaya naman gumagamit ang airport security ng iris scanners para sa pinakamataas na antas ng identity verification. Maaaring matanggal ang fingerprint. Nagbabago ang mukha, pero ang iris pattern mo ay naitakda bago ka pa man ipinanganak at hindi ito magbabago habang buhay. May isa pa, hindi lang tekstura ang iris. Isa itong buhay na organ. May mga kalamnan ito na nagpapalawak at nagpapaliit ng pupil ng daan-daang beses sa isang araw. May mga nerve na tumutugon sa liwanag sa loob ng millisecond. May mga blood vessel na nagpapanatiling buhay sa tissue. May layer ng mga pigment cells na tinatawag na melanocytes na nagtatakda ng iyong kulay. At sa likod ng lahat ng ito, isang mesh ng collagen fibers na nagkakalat ng liwanag sa mga tiyak na paraan ayon sa density ng iyong pigment.
Bawat isa sa mga sistemang iyon ay natatangi sa iyo. Ang lakas ng iyong iris muscle, ang iyong pupil response curve, ang eksaktong scattering coefficient ng iyong stroma. Lahat ito ay masusukat. Lahat ay magkaiba mula sa isang tao hanggang sa isa pa. Lahat ay hinubog ng iyong genome at ng iyong fetal development ng magkasama, na nagdudulot ng tanong kung ganito ka natatangi, kakomplikado at kapermanente ang iris, magkano ba talaga ang naka-encode sa DNA? Ang sagot, mas kaunti kaysa sa inaasahan mo. Hindi bababa sa 16 na gene ang nakakatulong sa eye color lamang. 200 iba pa ang humuhubog sa iris structure, pupil size, at blood vessel distribution. Pero kapag tiningnan ng mga researcher ang mga magkapatid o identical twins o mga magulang at kanilang mga anak, maluwag ang correlation. Nagmamana ka ng mga tendensya, hindi ka nagmamana ng eksaktong pattern. Ang iris ay isa sa pinaka-genetically unpredictable na katangian ng katawang pantao. Ibig sabihin, kapag tiningnan mo ang mata ng sinuman, kahit kanino, tinitingnan mo ang isang bagay na hindi na mauulit. Hindi sa kanilang pamilya, hindi sa susunod na henerasyon, hindi sa kahit sinong tao na nabuhay noon, nabubuhay ngayon, o mabubuhay pa. Ang iyong mga mata ay isang pirma na isinulat ng sansinukob ng isang beses lamang at hindi na muling isusulat. Pero may isa pang bagay tungkol sa iyong mga mata na hindi sinabi sa iyo ng sino man. Isang bagay na malamang ay hindi mo na matandaan. Isang bagay na nagbago pagkatapos kang ipanganak at maaaring nagbabago pa rin hanggang ngayon. Noong ipinanganak ka, hindi pa yung kulay ng mga mata mo ngayon ang nasa kanila. Halos lahat ng bagong silang na may ninunong Northern European ay ipinanganak na may asul na mata. Kahit ang mga sanggol na African, Asian at Latin American na magiging maitim ang matabalang araw, ay madalas na ipinanganak na may kulay abuhing mata. Hindi pa yung malalim na brown or hazel na darating mamaya. May iba, mas maliwanag, parang nasa pagbabago pa. Bakit? Dahil ang mga melanocytes sa iyong iris, yung mga pigment-producing cells na siyang magdedetermina ng kulay mo, ay hindi pa fully active sa kapanganakan. Kailangan ng melanocytes ng liwanag para mag-activate. Specifically, kailangan nila ng paulit-ulit na exposure sa sikat ng araw sa loob ng maraming buwan. Sa loob ng sinapupunan ng iyong ina, nasa dilim ka. Nandoon na ang iyong mga melanocyte. Nakaposisyon na sila sa loob ng iris, pero hindi pa sila na-trigger. Ang pigment na eventually nila gagawin, ang eumelanin, ay hindi pa nila ginagawa. Kaya ang iris ay mukhang ganoon. Kung paano magmumukhang iris na halos walang pigment. Blue-gray, structural color, yung parehong Rayleigh scattering na nagbibigay ng kulay asul sa langit. Tapos ipinanganak ka, tumama ang liwanag sa iyong mga mata sa unang pagkakataon. Dahan-dahan nagsimula ang mga melanocyte. Pagkatapos, nag-accelerate. Sa loob ng 6 na buwan, pagkatapos 12, pagkatapos 18, unti-unting gumagawa sila ng mas maraming pigment. Nawawala ang asul. Nagsisimulang lumabas ang tunay na kulay ng isang may gulang. Para sa karamihan ng mga bata, na itatakda ang tunay na kulay ng mata sa pagitan ng 9 hanggang 12 buwan. Pero para sa ilan, mga 10 hanggang 15% ng populasyon, nagpapatuloy ang pagbabago ng dahan-dahan hanggang 6 na taong gulang. At dito nagiging mas kakaiba ang lahat. Hindi naman necessarily titigil ang pagbabago ng iyong mga mata roon. Mga 10 hanggang 15% ng mga matatanda ang nakakaranas ng karagdagang pagbabago ng kulay ng mata sa buong buhay nila. Hindi yung halatang halata, hindi brown to blue, kundi gradual na mga pagbabago. Ang asul na mata na dahan-dahang lumalim sa mas malalim na asul. Ang berdeng mata na bahagyang nagiging hazel. Ang hazel na mata na nagliliwanag sa isang bahagi ng iris sa loob ng mga taon. Bakit? Dahil hindi tumitigil ang iyong mga melanocyte ng buo-buo. Nagpapatuloy silang gumawa ng maliit na halaga ng pigment habang buhay mo. At maraming factors ang nakaka-impluensya kung gaano karami.
Hormones. Ang puberty ay nagtitrigger ng pigment shifts sa ilang tao. Madalas itong nagpapalalim o nagpapasigurado ng kulay ng mata. Ganoon din ang maaaring gawin ng pagbubuntis. Minsan naman, sa menopause, bahagyang nagiging mas maliwanag ang mata habang bumababa ang aktibidad ng melanocyte. Sikat ng araw. Ang mga taong nagsipangugulang sa mga lugar na may mataas na UV, mga dalampasigan, bundok, tropikong lugar, ay minsan nagkakaroon ng mas maitim na mata sa paglipas ng panahon dahil ang sun exposure ay nagpapasigla ng melanin production, katulad ng ginagawa nito sa pagtatamis ng balat. Dieta. Ang ilang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang pagbabago sa pagkain na nakakaapekto sa hormone levels ay maaaring dahan-dahang magbago ng iris pigmentation sa loob ng 10 taon, maging emosyon. Hindi sa paraan ng mga romantikong kwento kundi sa pamamagitan ng pupil dilation. Kapag nagdilat ang iyong mga pupil dahil sa stress, excitement o atraksyon, mas malaking bahagi ng iris ang nakikita kaysa karaniwan. At kapag mas malaking bahagi ng iris ang nakalantad sa liwanag, mukhang bahagyang naiibang kulay ang mata ng ilang tao depende sa emosyon nila. Hindi nagbabago ang iris. Ang halaga ng nakikitang iris ang nagbabago. May isa pang dahilan ng pagbabago ng kulay ng mata na halos hindi naririnig ng karamihan. Iris fading. Sa ilang populasyon, lalo na yung may asul o berdeng mata, dahan-dahang nagiging hindi aktibo ang pigment cells habang tumatanda. Unti-unting nagiging mas maliwanag ang iris sa loob ng mga dekada. Sa edad na 80 o 70, ang isang taong may asul na mata ay maaaring magmukhang halos gray ang mata. Ang berdeng mata ay maaaring mukhang hazel na. Hindi ito sakit. Ito ang mabagal na paghinahon ng aktibidad ng melanocyte. Tapos, may iris, darkening naman. Ang kabaligtaran. Ang ilang tao, lalo na yung may hazel o berdeng mata, ay nakikitang dahan-dahang lumalim ang kulay ng kanilang mata sa pagiging matanda. Karaniwang walang mapanganib dito, pero maaari rin itong maging senyales ng medikal na issue kung mabilis itong nangyari. Kaya naman ang biglaang pagbabago ng kulay ng mata ay dapat ipakita agad sa doktor. At sa ilang bihirang kaso, talagang bihira, isang injury o sakit ang maaaring magpalit ng kulay ng isang mata habang hindi nagbabago ang isa. Ophthalmic inflammation, iron deposits mula sa pangmatagalang gamot para sa glaucoma, ilang uri ng trauma, may specific na kondisyon na tinatawag na heterochromia iridum. Tatalakayin natin ito ng mas malalim mamaya kung saan magkaibang kulay ang dalawang mata. Mga 6 sa bawat 1,000 tao ang may anumang anyo nito. Lahat ng ito ay nangangahulugang ang pagpapalagay ng karamihang tao na natukoy na ang kulay ng kanilang mata sa kapanganakan at hindi na ito nagbabago, ay halos lahat mali. Nagbabago pa rin ang iyong mga mata. Dahan-dahan lang, tahimik lang. Sa mga paraang halos hindi napapansin ng sino man maliban kung ihambing ang larawan sa pagkabata sa salamin. Tingnan mo minsan ang iyong. Talagang tingnan. Ang kulay na nakikita mo ngayon ay hindi yung kulay na pinagsimulalan mo. At maaaring hindi ito ang kulay na magkakaroon ka sa loob ng 20 taon. Ang pigment sa iyong iris, yung buhay, sensitibo, biologically active na material na iyon, ay tahimik na sumusulat ng sarili nito mula nang unang ibuka mo ang iyong mga mata. At hindi pa ito tapos sumusulat. Pero ang ilang tao ay hindi lang nagbabago ang kulay ng iris. Ang ilang tao ay ganap na naiibang nakakakita ng kulay kaysa sa iyo mula nang ipanganak sila habang buhay nila. Mga 8% ng mga lalaki at kalahating porsyento ng mga babae ang may color blindness. Sa Estados Unidos lang, 12 milyong tao. Sa India, mahigit 60 milyon. Sa buong mundo, higit sa 350 milyong tao ang nakakakita ng kulay sa paraang scientifically, measurably,
naiiba sa karamihan sa atin. Pero narito ang kakaibang katotohanan. Karamihan sa kanila, hindi nila alam kasi hindi mo namamalayang kulang ang isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Kung hindi mo nakita kailanman ang pulang kulay sa paraan na nakikita ng karamihan, hindi mo minamalapit ang pula. Tinatawag mo lang itong pula at nagpapatuloy ka. Karamihan sa nakikita ng isang taong may color blindness ay sapat na katulad ng karaniwang paningin. Kaya naman, kayang-kaya nilang mamuhay ng normal araw-araw. Ang color blindness ay hindi bulag. Hindi iyon kawalan ng paningin. Ito ay kawalan ng kakayahang makilala ang ilang mga pares ng kulay. At halos palagi itong genetic. Para maintindihan ito, kailangan mo munang intindihin kung paano ka nga ba nakakakita ng kulay. Sa likod ng iyong retina, may milyon-milyong espesyalisadong cells na tinatawag na cone cells. 3 uri ang mayroon. Isa na nakatune sa red wavelengths, isa sa green, isa sa blue. Kapag tumama ang liwanag sa iyong retina, ang 3 uri ng cone cells na ito ay nagfa-fire sa iba't ibang kombinasyon. At binabasa ng iyong utak ang mga kombinasyong iyon bilang kulay. Ang dilaw ay red at green na nagsasabay. Ang cyan ay green at blue. Ang purple ay red at blue. Bawat kulay na nakikita mo ay interpretasyon ng iyong utak sa 3 signal mula sa 3 uri ng cone. Pero narito ang problema, ang genes na nagtatayo ng red cones at green cones ay nasa iyong X chromosome, magkatabi lang. At dahil napaka-similar nila sa isa't isa, parehong nagmula sa iisang sinaunang photoreceptor gene mga 30 milyong taon na ang nakakaraan. Paminsan-minsan ay nagkakamali sila sa genetic replication. Kapag nangyari ang pagkakamaling iyon, ang red cones o green cones ng isang tao ay hindi maayos na nakatune. Minsan, nagko-converge sila ng todo kaya ang pula at berde ay halos hindi na makilala sa isa't isa. Minsan, isa sa mga uri ng cone ay nawawala na lang talaga. Kaya naman, mas karaniwan ang color blindness sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Iisang X chromosome lang ang lalaki. Kung may depekto ang color vision gene sa chromosome na iyon, colorblind siya. Walang backup. 2 X chromosome ang babae. Kung may depekto ang isa, karaniwang kinocompensate ng isa pa. Para maging colorblind ang isang babae, kailangan niyang may depekto ang 2. At ang posibilidad niyon ay mas mababa. May iba't ibang uri. Ang pinakakaraniwan ay red-green color blindness. Magkahalong mukhang magkapareho ang pula at berde. Nagiging delikado ang traffic lights. Nagsasama-sama ang mga kulay ng paglubog ng araw. Mas mahirap makilala ang hinog na prutas mula sa hindi pa hinog. Ito ang anyo ng color blindness na nakakaapekto sa malaking karamihan ng mga colorblind na tao sa buong mundo. Hindi gaanong karaniwan ang blue-yellow color blindness. Nagbabalot ang asul at dilaw sa isa't isa. Mahirap paghiwalayin ang berde at asul. Halos pantay-pantay ang rate nito sa mga lalaki at babae. Dahil ang gene na sangkot dito ay nasa chromosome 7, hindi sa X chromosome. Pinakabihirang uri ay ang total color blindness, ang tinatawag na achromatopsia. Mga isa sa bawat 30,000 tao ang ipinanganak na ganap na walang kakayahang makilala ang anumang kulay. Para sa kanila, ang mundo ay kulay abo. Parang black and white na litrato. Hindi maayos na nabuo ang kanilang cone cells. Nakakakita sila sa pamamagitan ng kanilang rod cells lamang, ang low light receptors na ginagamit ng lahat tayo sa gabi. Ngayon narito ang bagay na talagang kawili-wili. Maaaring evolutionary advantage ang color blindness. Imposible, 'di ba? Paano magiging kalamangan ang pagkawala ng paningin sa kulay?
Pero natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong may color blindness ay madalas na mas mahusay sa pagtuklas ng camouflage. Hindi sila naloloko ng mga visual disguises na nakabatay sa pattern. Noong World War II, may mga military unit na sadyang nagre-recruit ng mga colorblind na sundalo para tuklasin ang mga camouflage na posisyon ng kaaway. Sa mga modernong pag-aaral, mas mabilis ding makita ng mga colorblind ang hinog na prutas. Ang ilang prutas na hinog ay halos kapareho ng hitsura ng hindi pa hinog para sa karaniwang paningin. Ngunit ang mata ng colorblind ay tumatawid sa kalituhan at agad nakakahanap ng hinog. Ibig sabihin, ang tinatawag na depekto ay maaaring tahimik na nakatulong sa kaligtasan ng sangkatauhan sa loob ng daan-daang libong taon. Ang maliliit na grupo ng mga colorblind na tao sa loob ng isang hunter-gatherer na komunidad ay nakakakita ng mga visual illusions na hindi nakikita ng iba. Mga mandaragit, mga hayop na nilalanggas, hinog na pagkain, galaw ng kaaway. Hindi inalis ng ebolusyon ang color blindness dahil nakakatulong ang color blindness. Kung isa ka sa milyon-milyon sa buong mundo na may color vision na naiiba sa karaniwan, hindi ka nagdadala ng depekto. Nagdadala ka ng evolutionary asset na pinili ng ating species na panatilihin sa loob ng napakatagal na panahon. Pero kung ang ilang tao ay nakakakita ng kulay ng mas kaunti sa atin, may mga taong nakakakita ng higit pa. At hindi sila kung sino ang iyong inaakala. Isa sa bawat 17,000 tao ay ipinanganak na may albinism. Ang pinaka-obvious na sintomas nito ay kilala ng lahat. Maputing balat, maputing buhok, minsan halos transparent. Pero ang mga mata, doon nagsisimula ang mas malalim na kwento. At ito ay kwentong halos hindi naririnig ng karamihan. Hindi sakit ang albinism. Ito ay isang genetic condition na nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na mag-produce ng melanin. Lahat ng melanin, sa balat, sa buhok, sa iris ng mata. Ang pigment ay hindi ginagawa ng katawan o ginagawa lang ng napakaliit na halaga. Maraming uri nito. Ang oculocutaneous albinism ay nakakaapekto sa balat, buhok, at mga mata. Ang ocular albinism naman ay pangunahing nakakaapekto sa mga mata. Iba-iba ang severity depende sa genetic subtype. Pero ang common thread sa lahat ng uri, isang fundamental na disruption sa melanocyte function. At binabago nito ang paraan ng pagtatrabaho ng mata. Hindi dekorasyon ang melanin sa loob ng iris. May trabaho ito. Inaabsorb nito ang liwanag bago pa man ito makapag-bounce sa loob ng eyeball at makakalat sa retina. Kapag walang melanin, pumapasok ang liwanag sa mata at nagkakalat sa lahat ng direksyon. Dalawang bagay ang nakikita ng maraming tao rito. Una, ang mga mata ay madalas na mukhang translucent o rosas. Hindi dahil rosas ang iris, kundi dahil makikita mo, literal, ang dugo, ang mga blood vessels sa likod ng mata. Nag-show through ang pulang kulay ng dugo sa tissue na walang pigment. Pangalawa, maraming taong may albinism ang may matinding photophobia, extreme sensitivity sa liwanag. Dahil hindi inaabsorb ng kanilang mga mata ang liwanag, bawat reflection, bawat glare, bawat maliwanag na surface. Buong intensity nito ang tumatalab sa retina. Masakit ang normal na sikat ng araw. Masakit ang fluorescent lights. Kahit indoor lighting ay madalas na nangangailangan ng sunglasses or tinted contact lenses. Pero ang mas malalim na kwento ay tungkol sa vision mismo. Madalas, ang mga taong may albinism ay legally blind, hindi dahil nasira ang kanilang mga mata, kundi dahil ang buong visual system na nabuo sa sinapupunan ay naapektuhan ng kawalan ng melanin, ang optic nerves, ang fovea, ang maliit na bahagi ng retina kung saan nanggagaling ang pinakamatalas na paningin. Ang visual cortex sa utak. Lahat ng mga sistemang ito ay nangangailangan ng melanin para sa tamang pag-unlad. Kapag nawala ang pigment,
hindi tama ang nabubuong wiring. Ang fovea ay madalas na underdeveloped o ganap na absent. Ibig sabihin, kahit may corrective lenses ka, hindi pa rin makikita ng mga taong may albinism ang pinong detalye. Halos imposible ang pagbabasa ng maliliit na letra ng walang magnification. Mahirap makilala ang mga mukha mula sa malayo. Madalas ding impaired ang depth perception, pero ang color perception, kadalasan hindi ito naaapektuhan. Kung mayroon silang ilang cone cells, nakikilala pa rin nila ang pula, berde at asul. Ang problema ay hindi nasa color detection system, nasa resolution ng buong visual system. May isa pang nangyayari, nystagmus. Involuntary, mabilis na paggalaw ng mga mata, pakanan, pakaliwa, nang paulit-ulit, dos-doseng beses bawat segundo, nang hindi sinasadya. Bakit? Dahil ang visual system, hindi makahanap ng malinaw na imahe na pagtitibayin, ay patuloy na naghahanap. Hindi tumitigil ang mga mata. Hindi ito ugali. Hindi ito kontrolado ng tao. Ito ang utak na nagko-compensate para sa isang fovea na hindi gumagana ng maayos. Maraming taong may albinism ang nagsasabi na ang mundo ay mukhang gumagalaw o shimmery. At para sa kanila, totoo iyon. At gayunpaman, ito ang kahangahangang bahagi. Nabubuhay ang mga taong may albinism ng buo. Nagbabasa sila, nagtatrabaho, nagpapalaki ng pamilya, nagmamaneho gamit ang mga espesyal na adaptasyon, nagiging siyentipiko, artista, atleta, guro. Nagko-compensate ang visual system. Nakakahanap ng mga workaround ang utak. Hindi pinipigilan ng kawalan ng melanin ang isang buong buhay. Binabago lang nito ang hugis nito. May isa pang bagay tungkol sa albinism na hindi alam ng karamihan. Sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa ilang lugar sa Africa at sa mga rural na komunidad sa South Asia, ang albinism ay matagal nang napalibutan ng mito, pamahiin at karahasan. Sa ilang rehiyon, ang mga batang ipinanganak na may albinism ay nakikidnap o pinapatay dahil sa paniniwala na ang kanilang mga bahagi ng katawan ay may mahiwagang katangian. Hindi ito nakaraan. Nangyayari ito ngayon, bawat taon. Nakapagbigay ng tunay na pag-unlad ang mga awareness campaign at legal protections sa nakalipas na 2 dekada. Pero hindi pa nawawala ang stigma at panganib. Kapag tinitingnan mo ang isang taong may albinism, tinitingnan mo ang isang katawang tahimik na binabasag ang lahat ng ating mga pagpapalagay tungkol sa pigment, paningin, at pagkakakilanlan. Ang kanilang balat, buhok, mata, bawat nakikitang bahagi ng kanilang katawan ay muling isinulat ng kawalan ng isang molekula. At ang ipinapaliwanag ng kawalan na iyon tungkol sa biology ng pigment, tungkol sa wiring ng paningin, tungkol sa kung gaano karaming bagay ang ating inaasahan na nakasalalay sa isang pigment na ginagawa ng isang uri ng cell. Isa ito sa pinakakakaibang aral na ituturo ng katawang tao. Hindi lang kulay ang melanin, istruktura ito, tungkulin ito. Ito ang pigment na nagpapahintulot sa visual system na maging posible. At kapag wala ito, muling inaayos ng lahat ang sarili sa paligid ng kawalan. Karamihan sa mga tao ay nakakakita ng 1,000,000 kulay. Ang iba, 100,000,000. Hindi ito metapora, hindi ito patula na pananalita. Iyon ang aktwal na tinatayang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang paningin ng tao at ng paningin ng isang bihirang grupo ng mga babae na tinatawag na mga tetrachromat. Para maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon, balikan natin ang mga cone cells. 3 ang uri ng iyong cone cells: pula, berde, asul. Bawat isa ay na-tune sa isang particular na wavelength ng liwanag. Pinagsasama ng iyong utak ang 3 signal na iyon para mabuo ang bawat kulay na nakita mo sa iyong buhay. Bawat paglubog ng araw, bawat painting, bawat screen, bawat mukha. Lahat, ang buong nakikitang mundo nagmumula sa 3 mixed na signal lamang. Pero ang ilang babae ay may 4 na uri ng cone cells, hindi 3,
4. Ang extra cone ay na-tune sa isang wavelength na nasa pagitan ng pula at berde, sa isang range kung saan halos wala namang sensitivity ang karaniwang mata ng tao. Binibigyan nito ang tetrachromat ng karagdagang dimensyon ng color perception. Eksponensyal ang matematika. Sa 3 uri ng cone, kaya ng utak na makilala ang humigit kumulang 1,000,000 kulay. Sa 4 na uri ng cone, tumalo ng numerong iyon sa hanggang 100,000,000. Basahin mo ulit iyon. 100,000,000. Hindi ito science fiction. Genetika ito. Ang gene na nagko-code para sa red cone cells at ang gene na nagko-code para sa green cone cells ay magkatabi sa X chromosome. Parehong lubhang variable. Ang maliliit na mutation sa alinmang gene ay kayang baguhin ang particular na wavelength na sinisinsahan ng cone cell na iyon. Karamihan sa mga tao ay may isang version ng bawat gene. Karamihan sa mga tao ay may 3 uri ng cone. Pero ang ilang babae, dahil may 2 X chromosome sila, ay nagtataglay ng 2 magkaibang bersyon ng red cone gene o 2 magkaibang bersyon ng green cone gene. Kung ang mga bersyong iyon ay gumagawa ng mga cone na na-tune sa bahagyang magkaibang wavelength, ang babae ay magtatapos na may 4 na magkaibang uri ng cone sa kanyang retina sa halip na 3, isang nakatagong ika-4 na channel ng color vision, nakasulat sa kanyang mga mata mula pa sa kapanganakan. Tahimik, walang credit, hindi natuklas. Kaya naman nagtatanong tayo, ilang tetrachromat ang umiiral? Malawak ang pagkakaiba ng mga tantiya. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na hanggang 12% ng mga babae ay maaaring nagtataglay ng 4-cone genetic setup. Pero, karamihan sa kanila ay nagpapakita lamang ng marginal na pagpabuti sa color discrimination. Dahil ang pagtataglay ng extra cone type ay hindi sapat. Kailangan pang malaman ng utak kung paano i-process ang extra signal. At karamihan sa mga utak ng tao, hindi alam. Ang tunay na functional tetrachromacy, kung saan epektibong ginagamit ng utak ang ika-4 na cone, ay tila nakakaapekto sa humigit kumulang 1 hanggang 3% ng mga babae sa buong mundo. Nakatumbas pa rin ng 10 milyon-milyong tao. Karamihan sa kanila ay hindi kailanman malalaman. Paano mo malalaman? Wala kang maihahambing. Tulad ng taong colorblind na hindi alam na iba ang nakikita niyang kulay. Nakakakita ang tetrachromat ng mas maraming kulay kaysa sa sinuman sa paligid niya. Pero normal ang paglalarawan ng lahat ng iba pang tao sa mga kulay. Normal ang pagpipinta, normal ang pagbibihis. Inaakala ng tetrachromat na iyon ding bagay ang kanyang nakikita at halos sa kabuuan ng kanyang buhay, ganoon nga. Dahil malinaw lamang ang mga extra color sa ilang partikular na sitwasyon. Pagkilala ng mga mahinang shade ng pintura. Pagkita ng kagandahan sa mga dahon na kasing kulay lamang para sa iba. Pagpansin ng mga pagkakaiba sa tela na magkakatulad lang para sa karaniwang paningin. Iilang tetrachromat ang formalmenteng natukoy. Ang pinakasikat ay isang babaeng kilala sa siyentipikong literatura bilang CDA29. Sa controlled testing, kayang makilala ng babae ang mas maraming color gradation kaysa sa kahit sinong 3-cone na tao na nasubok. Nagulat siya mismo. Inilarawan niya na nakakakita siya ng mga kulay sa loob ng mga kulay. Mga banayad na pagkakaiba sa mga ibabaw na iisa lang ang kulay para sa iba. Nang hiniling sa kanya na ilarawan kung ano ang kanyang nakikita, sinabi niya na halos imposible iyon. Dahil karamihan sa mga kulay na nakikita niya ay walang pangalan. Ang bokabularyo ng pagbibigay pangalan sa kulay ng bawat wika ng tao ay itinayo ng mga 3-cone na tao. Walang mga salita para sa maaaring maramdaman ng ika-4 na cone. Ngayon, narito ang kakaibang twist. Ang tetrachromacy ay umiiral sa mga babae higit sa lahat dahil sa color blindness ng mga lalaki.
Ang mga genetic variation na nagbibigay sa babae ng 4 na magkaibang uri ng cone. Ang parehong mga variation na iyon, kapag lumabas sa lalaki na may isang X chromosome lamang, ay nagdudulot ng color blindness. Ang gene shift na nakakatulong sa kanya ay nakakatulong sa kanya. Ang gene shift na nakakasama sa kanya ay nakakasama sa kanya. Parehong variation. Magkaibang chromosomal setup. Magkaibang resulta. Ang babaeng tetrachromatic ay kadalasang may colorblind na ama, colorblind na anak na lalaki, o colorblind na kapatid na lalaki. Nagtataglay ang pamilya ng gene variant. Sa kanya, nagdagdag ito ng channel. Sa kanya, nag-alis ito ng isa. Ibig sabihin, ang 8% ng mga lalaki na colorblind. At ang maliit na porsyento ng mga babaeng tetrachromatic ay magkabilang panig ng iisang genetic na barya. Ang color vision ng tao, kapag tiningnan mo sa ganitong paraan, ay hindi isang fixed na sistema. Ito ay isang spectrum. Ang ilan ay nakakakita ng mas kaunti. Ang ilan ay nakakakita ng mas marami. Karamihan sa atin ay nasa gitna. At ang mga hangganan ng maaaring maramdaman ng sino mang individual na tao ay naitakda na mula pa sa kapanganakan. Ng mga chromosome na minana natin mula sa mga magulang na malamang ay walang ideya kung ano ang kanilang ipinasa. Tingnan mo ang iyong mga mata sa salamin. Walang paraan para malaman mo kung ano ang nakikita mo na hindi nakikita ng ibang tao. Walang paraan para malaman mo kung ano ang nakikita ng ibang tao na hindi mo makita. Ang bawat mata ay isang pribadong universo ng kulay at ang mapa ng unibersong iyon ay natakda na sa sandaling ikaw ay isinilang. Tingnan mo ulit ang iyong refleksyon sa salamin. Ang pattern ng iyong iris, mas natatangi pa ito kaysa sa iyong fingerprint. Permanente na ito, na itakda na simula ng 9 na linggo ka pa lamang nasa sinapupunan ng iyong ina. Ang kulay mo, mula sa maputlang slate na ipinanganak ka, hanggang sa kulay mo ngayon at posibleng bahagyang magbabago pa rin iyon sa susunod na 20 taon. Ang paraan ng iyong paningin, kung ikaw ay isa sa 350 milyong tao sa buong mundo na may color blindness o isa sa milyon-milyong tetrachromats na nakakakita ng 100 beses na mas maraming kulay kaysa sa karaniwang paningin o nasa pagitan ng dalawa. Ang kawalan sa mga taong isa sa bawat 7,000 tao kung saan ang buong visual system ay naibago ng pagkawala ng iisang pigment lamang at ang kasaganaan sa mga babaeng tahimik na lumalakad sa isang mundong puno ng mga kulay na wala ng ibang nakakakita. 5 nakatagong katangian. Nakasulat sa iyong mga mata bago ka pa man ipinanganak. Pinino noong 9 na linggo ng gestasyon. Tinapos ng tumama ang unang liwanag sa iyong retina pagkatapos mong isilang. At tahimik na gumagana, invisible, sa espasyong nasa likod ng iyong refleksyon, bawat segundo, bawat araw ng iyong buhay. Walang 2 tao ang magkaparehong may lahat ng 5. Kahit identical twins, kahit magkapatid, kahit magulang at anak, ikaw ay isang sariling universo ng paningin. At gayon din ang bawat taong tiningnan mo sa mata. Ito ang Extended, the 5 hidden traits in your eyes. Kung nakatulong ito sa'yo, makikita mo ang buong decoded series sa ibaba. Ipinapakita namin ang aming trabaho, may